nagpagamit sa bangag natin na Pangulo, magpapakatotoo na kayo upang maisalba pa ninyo ang inyong political career at ang ating bansa sa pagkalugmok. Ang tandaan nyo na ang pera ay pera lang yan, pero ang imahe, dignidad ay hindi magpakailanman nabibili ng mariing masisira sa buong pangalan na maaaring sisira sa buong pangalan ng pamilya nyo. Ilabas nyo ang lahat nyong alam para sa kinabukasan nating lahat. The truth shall set us free through divine intervention that will never tolerate all the works of the wicked leaders and lawmakers. God will punish them and will no longer allow them to save the lives of the people against floods, drugs, syndicates, and poverty due to the high cost of living, allowing them to another massive corruption. Remember, God is in control, not any man in power. There is an appointed time, place for everything under the sun. Perfect time to reveal the truth, expose what is hidden, and justice will prevail. Yan ang nangyayari kasi at first si BBM pinatanggal ang PACC. At first, executive order niya, yung pag-upo niya, tapos yan naglipanan na ang korupsyon sa government department. Kung hindi pwedeng kasuhan si BBM dahil may immunity ito, bakit hindi kasuhan si F. Alisa Araneta Marcos, ang anak nitong si Sandro at ang pinsan niyang si Martin Romualdez? Nagsalita na po finally, straight from the Hague. Nagsalita na po itong si BP Sara tungkol po rito sa kontrobersyal na pag-angkin ni BBM na bilang legacy ito pong Bukana Bridge, no? Napahiya na naman po itong si BBM dahil po dito sa ikinuwento po ni BP Sara kung paano po nagkaroon ng Bukana Bridge. At ito po ay naangkin bilang isa sa legacy. Kawawa naman. Kawawa naman yung mama, no? Walang-wala pong legacy ng angkin na lang. Okay, pero habang naghihintay po tayo ng mga papasok nating mga suki, ay tumalakay muna tayo pagka banat agad. Ayan. Pag-usapan muna natin tong mga maliliit na usapin. Ito po, sabi po ni Jokno, tama si Secretary Singson. Dapat bigyan ng ngipin ang ICI. Hindi mo talaga, Jokno. Basta sa usapang ngipin, wala kang katulad. Pero ano po ang katotohanan dyan, no? Katotohanan po, muna, sagutin ko lang tong okay, tuloy po natin, no? Ito po si Jokno, basta po, alam niyo po bakit po palpak ito? Kasi, una, no? Mayroon na pong mga existing na, may mga existing na po tayo na, na mga nag-iimbestiga tungkol sa mga katiwalian. Nariyan po sa Senado yung Blue Ribbon, meron din pong katumbas ng Blue Ribbon dito sa HOR, no? Tapos meron pa pong mga ombudsman, meron pa pong DOJ, may NBI, napakarami na pong pwedeng mag-imbestiga sa katiwalian. Ngayon, bakit po naitayo tong ICI? Alam niyo naman po, pan-delaying lang po talaga to, no? Panlito, para lang po yung 3 taon po na walang ginawa ang Pangulo tungkol po dito sa malawak na korupsyon sa sarili niyang gobyerno. Kunwari, may ginagawa siya. At ito pong ICI na to ay isa po to sa pagkukunwari, no, na may ginagawa ang Pangulo. Samantalang matagal na panahon, wala naman pong ICI. Matagal na panahon na naiiwasan po yung korupsyon sa gobyerno kung may matatag lang pong pamahalaan. At kung hindi man po makatatagan ng pamahalaan, katulad po ng mga nauna kay Duterte, ay nag-iimbestiga po yung Senado through Blue Ribbon Committee. Yan po ang pinaka inaasahan ng lahat na maglalantad ng mga katiwalian sa gobyerno. Pero ano po ang ginawa nila? Hindi po nag-iimbestiga. Yan po ang problema ng Pilipinas. May mga senador tayo na nag-resign na sa Blue Ribbon Committee, tapos kinuha uli ang Blue Ribbon Committee. Alam niyo po kung bakit? Kasi lahat tumanggi. Tumanggi yung Kiko Pangilinan. Diba? Ang tapang-tapang na magsalita na anti-corruption, nagrarally pa. Ayaw namang umawak ng Blue Ribbon Committee. Tumanggi po yung iba. Ngayon, si Pia Cayetano, hindi tumatanggi. Isa po siya sa pinagpipilian. Pero, napag-isipan nitong mga senador, pag si Pia Cayetano, kahit papano, mag-iimbestiga yan. Yun nga yung ayaw nila.
yung totohanang mag-imbestiga yung mga senador. Bakit po? Kasi pag ang mga senador nag-imbestiga, una, live yan. Yung mga tao marunong tumingin kung sino yung nagsisinungaling at mga hindi nagsasabi ng totoo. Padong pareho lang ganun talaga yung mga nakukuha nilang testigo eh. Makikita po ng mamamayang Pilipino na kung mag-iimbestiga yung Senado, kasi sila lang po yung nag-iimbestiga ng naka-live, makikita po nila kung sino po yung mga tunay na mga salarin. Katulad po ng kay Gutesa, nilantad na po lahat. Hindi na nyo mabubura sa utak ng tao yan. Katulad lang din yan na nakamarka na sa utak namin nung inimbestigahan ng Kongreso, House of Representatives, si Laila de Lima. Nakatatak na sa utak namin si Junel, nakatatak na sa utak namin si Dayan, nakatatak na sa utak namin si Laila de Lima na merong kinalaman. Ganun din po, no? Kaya kahit na anong pagbali-balentong ni Laila de Lima, iba po talaga yung live. Kaya nga po sabi nito, bakit pa kayo nag-iimbestiga sa ICI kung hindi rin naman live? Palabas lang. Kunwari may nag-iimbestiga, di ba? Oh. Ginagawa nilang tool ang ICI para makapagpropaganda sila na walang kinalaman si Marcos. In fact, sasabihin naman nila, si Marcos nga nagpapa-imbestiga dyan through ICI. O ngayon pong nalalantad po sa publiko na totoo namang walang silbi. Dinaan lang nila sa ngipin. Sabi, dapat bigyan ng ngipin. Ibig sabihin, walang silbi talaga yung ICI. Pwede kang hindi dumalo dyan eh. O, di ba? Wala silang magagawa. Kasi kaya naman dumalo dyan si Marcos, Sandro. Nakakahiya naman. Tatay niya na nagtatag na, hindi pa nila dadalo. Tama si Jokno, walang ngipin to. Pero, hindi po solusyon na bigyan ng ngipin. Patapos na termino nyo eh. Ang dapat nyo lang gawin, mga senador, hindi kayo dakdak ng dakdak sa camera. Hindi kayo dakdak ng dakdak sa kung saan press con. Ang daming senador, ang daming sinasabi sa mga media. Mag-conduct kayo ng investigasyon. Isa pang ayaw nila. Bakit ayaw nila mag-imbestiga na yung Blue Ribbon? Parte si Marcoleta ng Blue Ribbon. Ayaw nila sa hindi, magtatanong si Marcoleta. Pag nagtanong si Marcoleta, hindi nila kayang awatin. Dahil bawat tanong ni Marcoleta may ibig sabihin. Bawat tanong ni Marcoleta tumatapyas sa mga itinatago ninyong katotohanan. Bawat tanong ni Marcoleta patungo sa mastermind. Doon sila takot. Kaya minabuti na lang nilang wag na mag-imbestiga. Nakakahiya. Kahit na sino na lang. Binawi tuloy ngayon ni Lacson. Ako na uli ang Blue Ribbon. Siya lang po ang tanging Blue Ribbon Committee na hindi nag-iimbestiga. Nakadesign niyang ICI para masira ang investigasyon. Kita nyo, magre-resign na lahat. Susunod si Azorin. Susunod kung sino man magre-resign. Maghanap na naman. Tapos sasabihin lang ni Boying, tatanggalin na yung ICI. Tapos na. Kung tatanggalin na ICI, wala na nag-iimbestiga ngayon. Hindi na nag-iimbestiga yung Senado, hindi na nag-iimbestiga HOR. Si Boying na lang mag-isa nag-iimbestiga. Alam nyo naman po kung paano. Si Boying po ang author ng Bendalo. Anong aasahan natin dyan? Wala. Isa pa, bago tayo pumunta. Ito po. Sabi na sa inyo, di ba? Ako, bilib ako rito kay Eli San Fernando. Bilib ako sa kanya dahil sinuportahan niya. Tama yun eh. Kahit magkaiba kayo ng pananaw, suportahan mo yung kapwa mo congressman na magpahayag ng kakaiba niyang pananaw. Habang pinupuri ng lahat, yung 6 o yung 5 na sumuporta kay congressman, sabi ko, okay yan si Eli San Pedro, at least sumuporta kahit dilawan. O ngayon naman, tignan nyo, binabanatan si Senator Bato. Ang sabi ni Eli San Fernando, ito po ang sinabi niya. Pakinggan natin yung mga 1 seconds lang. Ordinaryong manggagawa, no work, no pay policy yan. Tapos merong mga congressman at mga senador, gaya ni Bato de la Rosa, na hindi na nga pumapasok at hindi gumagampan dun sa trabaho nila, nakukuha pang puo yung sahot nila. Ganyan po dialogue nila kay Senator. Di na nga nagtatrabaho, nakukuha pang buo ang sahod. Ang usapin po ba dyan ay katamaran ni Bato? Alam niyo po, second term na to ni Bato bilang senador.
Yung 6 na taon ba ni Bato nung unang termino niya sa Senate, talaga bang may issue siya na pala absent siya? Talaga bang may issue siya na pala bakasyon siya? Talaga bang may issue siya? Wala. Etong mga dilawan talaga ang pinakadakilang manlilinlang sa Pilipinas. Kinakalimutan ninyo ang issue rito kay Bato, gusto siyang gawin katulad nung ginawa. Gusto nilang gawin kay Bato yung ginawa nila kay Tatay Digong. 'Di ba? Yan po ang katotohanan. Gusto nilang gawin kay Bato yung ginawa nila kay Tatay Digong. Arestuhin o sa madaling salita, ipakidnap at dalhin sa dahig. Ipakulong. Hindi dumadaan sa korte ng Pilipinas. Ikaw nasaksihan mo na yung ginawa kay Tatay Digong, dating presidente. Ikumpara nyo nga si Bato kay Tatay Digong. Kung sa dating presidente, ginawa nila yan. Nakakalimutan itong mga dilawan, hindi bobo mga Pilipino. Ang usapin ba kay Bato ay pala-absent siya at kumukubra ng sweldo? Oh. Yung unang term niya ba merong ganyang usapin? Bakasyon ng bakasyon? Pinakamarami ba siyang absent? Hindi po siya absenero. Eh kung ganyan kayo ka-stricto eh. Pucha sa amin, pag sinabing araw ng undas ba araw ng patay? Baka nalilito ko sa undas tsaka sa mahal na araw. Eh kayo nga mag-uundas lang eh. October pa lang nakabakasyon na kayo eh. Kayo nga, meron kayong araw ng patay break, Christmas break, ang dami nyong bakasyon eh. Pero tuloy-tuloy ang sweldo nyo, umangal ba kami? Hindi naman po tumatakas si Bato sa trabaho niya. Ang tinatakasan niya po, yung pangingidnap sa kanya, yung illegal na pwedeng gawin sa kanya. Hindi pa nga nare-resolve ng Supreme Court eh. Kung legal o illegal yung ginawa kay Tatay Digong, bakit siya makikipagsapalaran? Ikaw, Eli San Fernando, kaya mo bang awatin yung huhuli kay Bato? Kung hindi, manahimik ka. Ganyan ang mga dilawan eh. Makabanat lang, di ba? O, eto po. Sabi ni BBM, December 6, Saturday. Ay, hindi. Ngayon pala to. Nung naroon po siya sa Bukana Bridge, ito ay isa sa 4 na malalaking proyekto, ang mga tinatawag naming legacy projects. O, legacy project niya. Daw yung Bukana Bridge. Ito naman ang sagot ni Rowena Guanzon. Ang legacy mo ay 20 pesos na bigas na good for one day. Tapos trillion peso corruption and flood control ghost project. Correct. Yan ka matatandaan. Sa flood control, trillion na pagnanakaw. Ngayon, ang dami pong mga tagutan na nagaganap. Meron pa pong tinuran itong si Auntie Claire. Doon po sa Bukana, alam niya lahat na nagaganap sa buong mundo. doon po sa Bukana ano ba yung bridge na inopen po na sinasabi po niyang naaprubahan ng mga 2022 at 2018 pa daw po yun under the previous administration. Sino po ang bumabatikos? Sino po ang nagsabing credit grabber? Kami. Lahat ng Duterte supporters, kami ang nagsasabing credit grabbers si BBM. Kung sino? Wala ba? In denial ka. O, eto po, pakinggan natin. Ayoko lang po iparinig yung kay BP Sara kasi may tugtog. Pero ayon po kay BP Sara, kinuwento niya na po. Ako na lang po magkukwento kasi may makaka-copyright po tayo eh. Ayon po kay BP Sara, ito ang totoong kwento, no? Nung siya po ay mayor ng Davao City, may pondo raw po para sa Coastal Road. Kaya lang putol po yung Coastal Road, hindi po makakatulay. Nakita ko po ito eh. Kung eto pong tulay na to na sinasabi, yung sa Magsaysay Park, nakita ko po ito nung ginagawa. Nariyan po ako sa Davao noon. Tambak ng malalaking bato. Kitang-kita nyo po na may bridge doon na ginagawa. Bahagi po, karugtong po ng Coastal Road. Yan po, magdudugtong po sa Coastal Road. Papunta raw ng Bangkerohan, sabi ni BP Sara. Okay. Ano po ang sinabi ni BP Sara? Nung mayor siya, pinaalam niya rin kay Tatay Digong, pero alam na rin ni Tatay Digong na yung Coastal Road, yung kahabaan ng Coastal Road sa Davao na napakaganda po, promise. Pag nakita niyo po,
Coastal road po yun, pero pasyalan at the same time. Yung napakagandang coastal road po, hindi po yan makakarating dun kasi ano po yan, made-dead end sila dahil kinakailangan ng tulay. So sinabi po yan ni BP Sara kay Tatay Digong at sa kagalingan po ni Tatay Digong na maghanap na magpopondo, nagawan po ng paraan. Kaya po ang pinagpapasalamat ni BP Sara Duterte. Iba po to sa iba, no? Ganito po kasi nangyari. Marami pong project. Iba po yung bigyan ko muna kayo, no? Bakit inaangkin ito ni BBM at bakit hindi pwede niyang angkinin to. Si Pinoy po, marami pong drawing yan. Ipapa-aprobahan po. Marami po siyang drawing na proyekto na wala namang pondo. Linano nila, inaprobahan, pero wala po sila. Ang importante po sa proyekto, mapondohan. O may magpopondo. O meron ng nakatoka na nakapondo. Kaya po, yung Mindanao Railways, nakakapanghinayang po yun kasi plinano yun ni Duterte. May magkiklaim dyan na mga naunang panahon pa, meron na yan. Utot nyo lahat. Kasi may anong tawag sa plano may blueprint na yan. Nung panahon ni gano'n, may blueprint na. Yung blueprint, dalawasin ko yung blueprint.